Mukhang madalas ko nang napapanaginipan yun ah. Ano kayang ibig sabihin nun? Aba, oras na pala para magtrabaho. Ayos, handa na ako. Ako si Michael. Mag-isa na lang ako sa buhay. Maaga kasing namayapa ang aking ina. Ang aking ama naman ay iniwan ako nung bata pa ako. Hindi ko alam pero pakiramdam ko, hindi niya ako itinuturing na anak. Naisip ko naman na kaya naging ganun siya ay dahil namatay si nanay nang ipinanganak ako. Naalala ko isang araw, galit na galit siya sa akin. Nakita niya kasi ako na nag-iipon ng pera na nakokolekt ako sa pagbabasura. Nung makita niya yon, ay pilit niyang kinukuha sa akin yung inipon ko. Siyempre ayaw kong ibigay. Pero dahil sa ayaw kong ibigay yung pera, kaya na-hospital ako pagkatapos nun. At simula din nun, hindi ko na nakita ang aking ama. Hindi naman ako nalungkot sa nangyari. Okay nga yun kasi kaya ko namang buhayin ang sarili ko. Pero simula nung na-hospital ako, bigla akong nagkaroon ng kakaibang kakayahan. Nakakakita na ako ng mga bagay na hindi nakikita ng mga pangkaraniwang tao. Katulad ng pag nakakakita ako ng mga ganun ay hindi ko na lang pinapansin. Kahit kasi araw-araw ko silang nakikita, kinikilabutan pa rin ako sa itsura nila. Sa ngayon ay nagtatrabaho ako bilang tagalinis sa aming barangay. Mapalad ako dahil mabait ang aming kapitan at binigyan niya ako ng disenteng trabaho. Oy Michael, kamusta? Siya si Manong Pido, nagtitinda ng sorbetes sa barangay. Mabait yang si Manong. Minsan nga nililibre niya pa ako ng sorbetes. Mabuti naman po ako, Manong. Kayo po, mukhang maaga kayong nagtitinda ah. Ay, oo. Maganda kasi ang araw ngayon kaya mainam sa pagtitinda ng sorbetes. Siya nga pala, nabalitaan mo na ba ang nangyayari ngayon dito sa barangay natin? Alin ho, Manong? Yung sumakabilang bahay na naman ang asawa ni Aling Bebang? Hindi yun. Yun tungkol sa mga nawawalang tao. Ha? Naku, hindi ko pa alam yan, Manong. Narinig ko kasi sa usapan ng mga marites kanina na dumadami na ang mga kaso ng mga nawawalang tao dito. Halos araw-araw ay may napapabalitang nawawala. Kanina lang din nung napadaan ako sa barangay, meron doon na naghahanap sa kanyang nawawalang anak. Kawawa naman yung nanay ng bata. Naku, nakakatakot naman po pala, Manong. Ang sabi nga ng iba, meron daw kasing umaaligid na hindi pa nakikilalang tao dito sa barangay natin. Yun ang pinaghihinalaang dumudukot ng mga tao dito. Ang hinala ng mga opisyalis sa barangay ay kinikidnap ang mga tao para dalhin sa ibang lugar. Bakit naman kaya gagawin ng kidnapper yun, Manong? Ay, hindi ko nga alam eh. Baka ibebenta. Human trafficking ba yung tawag dun? Basta, mag-ingat ka Michael ha. Malayo pa naman ang inuuwian mo at mag-isa ka lang. Ay, opo Manong. Maraming salamat po sa paalala. O siya, may iwan na kita ha. At magbebenta pa ako ng mga sorbetes eh. Sige po Manong. Mag-ingat din po kayo ha. Sino kaya yung kidnapper na yun? Ayos. Tapos na ang oras ng trabaho ko. Makadaan muna sa tindahan bago ako umuwi. Aling Nena, pabili po. Oh, Michael, anong bibilin mo?
Isang lata lang po ng sardinas, Aling Nena, at kalahating kilong bigas. Oh, heto. Salamat po. Uy, Michael, kamusta? Sila si Vic at Bernard. Mga kababata ko sila at matalik kaming magkakaibigan. Mukhang kakatapos lang ng trabaho mo, pre, ah. Pa-relax ka na lang dyan eh. Oo nga, libre ka naman dyan. Nga pala, bakit nandito ka pa? Magdidilim na. Nabalitaan mo naman siguro ang nangyayari ngayon sa barangay natin. Ay, oo. Nasabi na sa akin kanina ni Manong Pido. Bakit parang kalmado ka lang? Hindi ka ba natatakot sa mga nangyayari? Hindi naman. Hindi naman siguro magkaka-interest sa akin yung kidnapper na yun eh. Paano mo naman nasabi yan, pre? Kasi wala naman siyang mapapala sa akin eh. Ano ba makukuha niya sa akin? Paano kung iba ang pakay niya sa'yo? Paano kung laman loob mo pala ang kukunin niya, pre? Oo nga. Paano kung buksan niya ang katawan mo at kunin niya ang mga laman loob mo? Tapos, ibenta niya ang mga parte ng katawan mo. At ang malala pa, baka kumakain pala yun ng tao. Hoy, kayong ang dalawa. Tigilan nyo nga yang si Michael. Mamaya hindi makauwi yan dahil tinatakot nyo. At ikaw naman, Michael, malapit nang sumapit ang gabi. Umuwi ka na at delikadong panahon ngayon. Ay, hayaan nyo lang po sila, Aling Nena. Sanay naman po ako sa dalawang yan eh. At saka po uwi na rin po ako. Mahirap kasing maglakad ng madilim sa daan. Sige po, Aling Nena. Mga pre, uwi na ako. Sige, ingat. Hindi nila alam. Araw-araw na akong kinikilabutan. Ha? Ano yun? Ha? Ano ka? Bakit ganyan ang itsura mo? Aswang! Huwag po! Parang awan niyo na! Hindi ako masarap! Madumi ako! Isang linggo na akong hindi naliligo! Naku, mukhang hindi pa rin ako ligtas dito. Malakas nga pala ang pangamoy ng mga aswang. Maamoy niya ako. Ratso! Wisit na COVID to. Pasalamat ka't hindi kita maamoy dahil may sipon ako ngayon. Pero wag kang pakampante. Dahil malakas naman ang pandinig ko. Lumikha ka lang ng kahit konting ingay o kahit huminga ka lang ay malalaman ko na kung nasaan ka. Naku po, ito na yata yung katapusan ko. Ang malas ko naman at sa kamay pa ng sipuning aswang na ito magwawakas ang buhay ko. Ganon talagang sasapitin mo kung hindi mo siya lalabanan. Ha? Sino ka? Sabihin na natin na ako ang tutulong sa'yo ngayon para makaligtas ka. Paano mo ko matutulungan? Simple lang. Tanggapin mo lang ang iaalok ko sa'yo, kapalit ang pagpapahiram ko sa'yo ng panandaliang lakas para lumaban. Oo, sige na. Tinatanggap ko na kagad. Tulungan mo na ako dahil naiihina ako sa nervyos.
Grabe, hindi ko pa nga nasasabi yung iaalok ko sa'yo eh. Pero sige, kung nagmamadali ka. Ha? Anong pakiramdam to? Ano tong nararamdaman ko? Sige na, harapin mo na siya. Kayang-kaya mo na siyang talunin. Pero, paano? Hindi naman ako marunong lumaban eh. Isang suntok lang. Bigyan mo lang siya ng isang suntok. At magtiwala kang matatalo mo siya. Hoy! Si Puning Aswang! Nandito ako! Mabuti naman at nagpakita ka na. Humanda ka kasi hindi na kita hahayaang mawala pa sa paningin ko. Ayos, natalo ko na siya. Ganito palang pakiramdam ng nananalo sa laban. Ang sarap sa pakiramdam. Para akong ay putik. Nasaan ako? Gising ka na pala. At sino ka naman? Bakit ako nandito? Ako lang naman ang tumulong sa iyo. Natagpuan kita kanina sa may kagubatan. Wala kang malay at nag-aagaw buhay. Kaya naman naisip ko na kunin ka para gamutin. Nga pala kaibigan, pamilyar ka ba sa presensyang katulad nito? Alam ko yung presensyang yan. Katulad yan ng nakaharap ko nung gabing yun. Tama nga ako ng hinala. Naramdaman ko rin ang presensyang yon sa may kagubatan. Kaya pumunta ko sa lugar na yon. Kaya lang, ikaw ang nabutan ko doon. Kaya naman naisip ko na tulungan ka. Dahil alam ko na nais mong makaganti sa taong yon. Kaya magtulungan tayo. May nais din ako sa taong yon. At yun ay ang kanyang kapangyarihan. Kapag napasa akin yun, siguradong madadagdagan ang aking taglay na kapangyarihan. Ano, kaibigang aswang? Pumapayag ka ba sa plano ko? Nga pala, ang pangalan ko ay Agapito at isa akong alagad ng dilim. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari sa akin kagabi. Mabuti na lang at tinulungan ako ng misteryosong tinig na yun. Sino kaya yun? Siya kaya yung misteryosong lalaki sa panaginip ko? Ay, ano ba yan? Aantayin ko pang matuyo yung brief at pantalon ko. Bulaga! Yay! Grabe pre, hanggang ngayon matatakotin ka pa rin. Ano ba problema niyong dalawa? Atakin ako sa puso ng dahil sa inyo. Ikaw talaga, hindi ka na nasanay sa lambing namin. Nga pala, pinapatawag ka ni Kapitan. May uutos yata sa iyo. Nagkakagulo kasi ngayon sa may kakahuyan, malapit dito dahil kay Mang Berting. Ha? Bakit? Anong nangyari kay Mang Berting? Kanina kasing umaga, kwento ni Mang Berting. Nasa may kakahuyan daw siya malapit dito
at nangunguha siya ng mga panggatong na kahoy. Nang meron daw siyang maamoy na mabaho at masangsang. Hinahanap daw ni Mang Berting kung saan ang gagaling yung amoy na yun, hanggang sa makita niya ang isang barong-barong sa gitna ng kakahuyan. Dahil sa pagtataka ni Mang Berting kung bakit meron siyang naaamoy na ganun kabaho sa bahay na yun, kaya sinubukan niyang lumapit at tingnan kung merong nakatira sa barong-barong na yun. Pero nung buksan niya ang pinto, nagulat siya kasi nagkalat sa loob nun ang mga bulok na laman at buto. Mga buto raw yun ng tao. Pagkatapos nun, agad siyang nagpunta kay Kapitan at kinuwento niya lahat ng nakita niya. Kaya ngayon, nandun ang mga opisyal ng barangay kasama ang mga pulis para mag-imbestiga. Sigurado kung may kinalaman yung aswang na nakalaban ko kagabi sa mga nangyayari ngayon. Kaya halika pre, sasamahan ka namin pumunta ron. Makikibalita na rin kasi kami. Magandang umaga, Kapitan. May ipag-uutos daw po kayo sa akin. Oh, Michael. Kanina pa nga kita hinihintay eh. Uutusan sana kitang kumuha muna ng pagkain at inumin para sa mga tanod at pulis. Eto, dalhin mo itong listahan ng mga pagkain. Ibigay mo kay Aling Nena. Sige po, Kapitan. Aalis na po ako kaagad. Mga pre, maiwan ko muna kayo ha. Sige pre, makikibalita lang kami saglit dito. Hindi naman kami magtatagal at uuwi na rin kami kaagad. Mag-ingat ka na lang pre ha. Aling Nena, may pinabibigay po sa inyo si Kapit. Hoy Michael. Hoy. Hoy. Ano ba? May bibilin ka ba? Bakit para kang baliw na natutulala dyan? Ay, pasensya na po Aling Nena. Ay, ito nga po pala. Pinapaabot sa inyo ni Kapitan. Ito ba? O sige, hahanda ko na. Sandali lang ha. Aling Nena, matanong lang po. Sino po yung babae kanina dito sa tindahan nyo? Yun ba? Si Casey, anak ko. Galing siyang Maynila at nagbabakasyon siya ngayon dito sa atin. Ganun po ba? Ang ganda niya. Sayang hindi ko siya nakausap. Oh, ito na yung mga pagkain at inumin. Kaya mo bang buhatin yung kahon na yan, Michael? Ay, opo, Aling Nena. Kayang-kaya ko po ito. Sige po, Aling Nena. Ihatid ko na po ito kay Kapitan. Maraming salamat po. Oh, sige Michael. Mag-ingat ka ha. Ay, sorry. Nagulat ba kita? Ay, naku. Pasensya na rin. Medyo nagulat lang ako. Teka, ikaw yung anak ni Aling Nena, di ba? Oo, ako nga. Nga pala, Casey ang pangalan ko. Ikaw, Michael ang pangalan mo, di ba? Oo, yun nga ang pangalan ko. Teka, paano mo naman nalaman ang pangalan ko? Narinig ko kasi kanina kay Mama. Binanggit niyo yung pangalan mo nung nag-uusap kayo. Pwede ba akong sumabay sa'yo sa paglalakad? Pupunta kasi ako sa bahay ng lola ko eh. Ay, oo sige. Wala namang problema sa akin yun eh. Maraming salamat. Gusto ko kasi nang may nakakausap habang naglalakad. Mabuti na lang at naisip ko na sumabay sa'yo, Michael. Grabe, ang cute niya talaga. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun. O paano, Michael? Liliko na ako dito sa kanto. Doon pa kasi banda ang bahay ng lola ko eh. Ikaw? Dito naman ako. Pupuntahan ko kasi sila Kapitan at ihahatid tong mga pagkain. Ganun ba?
O sige, sa susunod na lang ulit, Michael. Maraming salamat, Michael. Mag-iingat ka, ha? Sige, mag-ingat ka rin. Tingnan mo itong bihag ko. Magagamit natin ang babaeng ito para mabihag natin ang lalaking yun. Nakita ko kasi sila kaninang magkasama at sigurado akong ililigtas niya itong babaeng ito. Magaling. Tamang-tama. Magagamit din natin yan upang sumuko siya kaagad sa atin at hindi na lumaban pa. Siguradong maya-maya lang ay hahanapin na niya ang babaeng ito. Kaya maghanda na tayo. Grabe. Napagod ako ng gusto dun ah. Ang daming inutos ni Kapitan. Pero di bale, binigyan naman niya ako ng dagdag sa sahod ko. Oy! Michael! Michael! Si Aling Nena! Aling Nena? Bakit po? Anong nangyari? Michael, yung anak ko. Ha? Ano nangyari sa anak niyo, Aling Nena? Si Casey kasi. Nawawala. Paano nangyari yun, Aling Nena? Kanina kasi, pumunta si Casey sa bahay ng lola niya. Pero ilang oras na ang lumipas. Hindi pa pala siya nakakarating sa bahay ng lola niya. Tumawag kasi sa akin si Ina at tinatanong si Casey kung nasaan na. Sabi ko maaga pa siyang umalis dito. Pero sabi niya, wala pa rin daw hanggang ngayon. Michael, anong gagawin ko? Hindi kaya may kinalaman na naman ang mga aswang dito? Michael, sandali! Saan ka pupunta? Ha? Humanda ka sa aking aswang ka. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong hindi ka na makakabangon muli. Nararamdaman ko na siya. Aabangan ko siya sa may harapan. Mabuti pa nga at ako nang bahala sa babaeng ito. Maghintay ka lang, Casey. Parating na ako. Eto na siguro yung tinutukoy na lugar ng halimaw na yun. Inaasahan ko talaga na darating ka rito. Lalaking may kakaibang presensya. Inaasahan ko rin naman na ikaw ang gagawa ng mga ganitong kasamang gawain. Nasaan ang babaeng dinukot mo? Huwag kang mag-alala. Nasa mabuti siyang kalagayan. Sa katunayan nga, ay binabantayan pa siya ng kasama ko sa loob. Yun nga lang, hindi ako sigurado kung magiging mabait ang kasama ko. Humanda kang halimaw ka. Tanggapin mo to. Ha? Teka, bakit parang walang epekto yung suntok ko sa kanya?
Bakit parang wala kang lakas ngayon? Nakapagtataka. Bakit walang epekto yung ginawa kong atake sa kanya kanina? Naku, lagot. Pansamantala nga lang palang kapangyarihan ko nung oras na yun. Sa wakas, makakabawi na ako sa'yo. Papahirapan kita ng gusto. At kapag nakuha na ng kasama ko ang pakay niya sa'yo, pipira-pirasuin ko naman ang katawan mo. Ano nang gagawin mo ngayon? Tinatanong mo ako kung anong gagawin ko? Pwede tumakbo. Yay! Hoy! Bumalik ka rito! Mukhang napasubo ata ako. Kailangan makaisip ako ng ibang paraan. Mag-isip ka, Michael, mag-isip ka. Hanggang dyan ka na lang. Tigilan mo na ang paglalaro. Sa tingin mo ba ay hahayaan pa kitang makatakas muli? Teka sandali. Baka pwede naman natin pag-usapan to. Saka, tingnan mo, nakabawi ka na nga sa akin eh. At sapit-sapit kaya. Ano ba yan? Pinaghandaan ko pa naman ang muli nating paghaharap. Tapos ganito lang pala ang ipapakita mo sa akin. Kung gayon, tatapusin ko na ang walang kwentang labanang ito. Magpaalam ka na dahil ito na ang katapusan mo. Michael, ngayon na! Ha? Paano mo nasalagang atake ko? Nagulat ka ba? Huwag kang mag-alala. Ipapakita ko sa iyo ang aking sikreto. Anong sikreto? Ito ang aking sikreto. Ito ang mutya ng kampana. May kakayahan ito na dagdagan at palakasin ang depensa ng sino mang gumagamit. Pero hindi lang ito ang sikreto ko sa iyo. At ito pa ang isa, ang ngipin ng kalabaw. May kakayahan naman ito na dagdagan at palakasin ang pisikal na lakas ng sino mang gumagamit nito. Nararamdaman ko na siya. Aabangan ko siya sa may harapan. Sige, at ako naman ang bahala sa babaeng ito. Pero bago ka umalis, kunin mo ang mga ito. Ha? Mga mutya ba ang mga yan? Tama ka. Ito ay ang mutya ng kampana at ngipin ng kalabaw. Gamitin mo ang mga yan sa laban niyong dalawa. Alam ko na hindi mo siya kakayanin kapag ginamit na niya ang kapangyarihan niya sa iyo. Kaya para matalo mo siya, gamitin mo ang mga mutyang yan. Huwag kang mag-alala. Dinasalan ko ang mga yan ng mga dasal galing sa kadiliman. Kaya magagamit mo ng mabuti ang mga mutya. At para magamit mo ng gusto ang kakayahan ng mga yan, ibaon mo ang mga mutya sa iyong katawan. Kaya manood ka. Ha? Anong nangyayari?
Handa ka na ba, batang alagad? Nakakasabik naman. Mukhang magiging maganda ang labanan nating dalawa ngayon. Ito pala ang nagagawa ng mga mutya. Ngayon, hindi na ako matatalo sa isang katulad mo. Mukhang wala na akong ibang paraan. Kailangang unahan ko na siya bago pa siya makaatake sa akin. Mukhang nagsisimula na ang totoong laban ng dalawa. Mabuti naman at nagamit niya ang mga mudyang ibinigay ko sa kanya. Talagang mapapangipabawan niya ng lakas at kapangyarihan ang kanyang kalaban ngayon. Subalit, kailangan niyang bilisan ang paghuli sa lalaking yon. Kung hindi, Hanggang dyan lang ba ang kaya mo? Kung gayoy, ako naman ang aatake, kaya humanda ka. napakalakas niya. Hindi kaya ng taglay kong lakas ngayon ng aswang na ito. Tingnan mo ang kalagayan mo ngayon. Sa tingin mo ba ay kaya mong iligtas ang babaeng dinukot ko? Kung naririnig mo ako ngayon, mahiwagang tinig. Meron sana akong hiling sa iyo. Akala mo ba ay hindi ko alam ang binabalak mo? Nagkakamali ka. Kaawa-awang nilalang. Yan ang napapala ng nagpapanggap na bayani, pero hindi naman pala kaya. Kaya tanggapin mo na ang iyong katapusan, batang alagad. Nasaan ako? Patay na ba ako? Napakadilim. Ganito ba ang kamatayan? Nakakalungkot. Huwag kang magdrama dyan. Hindi ka papatay. Ha? Sino ka? Ako ang iyong gabay at ito ang iyong diwa. Tinatawag mo ako, di ba? Ikaw ang gabay ko? Ikaw ba ang nagbigay sa akin ng lakas at kapangyarihan? Oo, ako nga. At hindi ko ibinibigay ang lakas at kapangyarihan ko sa iyo. Ipinapahiram ko lang ito. Ngunit may kapalit. Yan ay nakapaloob sa ating kasunduan, di ba? Kasunduan? Teka, kailan ako nakipagkasundo sa iyo? Hindi mo maalala? Nung una kayong magkaharap ng aswang na kalaban mo ngayon, hindi ba't may inalok ako sa iyong kasunduan? Tinanggap mo nga kaagad nang walang pag-aalinlangan eh. Ay, oo nga. Naalala ko na. Naku,
Natataranta kasi ako ng mga panahong yun eh. Ano nga pala na pagkasunduan natin? Sige, sasabihin ko sa'yo. Pero pagkatapos nito, siguradong mamamatay ka na. Konting oras na lang ang nalalabi at tatapusin na ng kalaban mo ang buhay mo. Ha? Naku, anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Papahiramin pa kita ng karagdagang lakas. Saka na lang kita sisingilin. Sa ngayon, ito pa lang ang kaya kong itulong sa'yo dahil hindi pa kumpleto ang ritual ng pagtawag mo sa akin. Kaya hindi pa masyadong nakadugtong ang koneksyon nating dalawa. Kaya habang nakikipaglaban ka, ay pipilitin ko na makumpleto ang pagdudugtong natin. Sa ngayon, labanan mo muna siya. At hindi magtatagal ay sasabihin ko sa iyo ang huling engkantasyon ng pagtawag para makumpleto na natin ang pagdudugtong. Sige, maraming salamat. Nga pala, anong pangalan mo? Pasensya na, hindi ko pa pwedeng sabihin. Masisira ang ritual kapag nalaman mo na kaagad ang pangalan ko. Mukhang nagkakasiyahan na sa labas. At ikaw naman, maghintay ka lang dito. Sigurado naman ako na darating ang magiting mong bayani para iligtas ka. Sapagkat ang mutya na ibinigay ko ay may limitasyon. Panandalian lang ang may bibigay nito sa nilalang na panig sa kadiliman. Kaya kapag dumating na ang oras ng limitasyon ng mga ito, ay unti-unti na itong babalik sa dati nitong kapangyarihan na galing sa liwanag. Kaya kung hindi magmamadali si Roberto, susunugin siya ng mga mutya. Kaya pasensya ka na, kaibigang Roberto. Kailangan kitang gawing kasangkapan para makumpleto ang mga plano ko. At mabuti na lang at napalitan ko ng orasyon ang ginawa ng aswang sa babaeng ito. Kaya kahit matalo pa siya, mananatili pa rin siyang wala sa kanyang sarili. Pinahanga mo ko bata sa iyong katapangan. Ganun na lang ba kahalaga sa iyo ang babaeng iyon? Kaya ibinubuhos mo ngayon ang sarili mong buhay. Kahit sino pang tao ang tukutin mo, ay hindi pa rin ako magdadalawang isip na iligtas. Lalo na sa mga katulad mo na walang ibang ginawa, kundi maminsala sa mga walang kalaban-laban. Kung gayon, ibigay mo na ang lahat ng lakas mo at subukan mo talunin ako. Bakit umahapdi ang braso ko? Ha? Anong nangyayari? Bakit nagliliwanag ang kanyang braso? Bumabalik na sa tunay na anyo ang mga mutya.
Hindi ko maintindihan. Paano bumabalik sa tunay na anyo? Ang likas na kapangyarihan ng mga mutyang tangan niya ngayon ay nanggaling sa kapangyarihan ng kalikasan o ng liwanag. Ang mga naunang pinagkalooban ng mga yan ay ang mga nilalang na may malakas na pananampalataya sa lumikha. Kaya masasabi kong mga banal ang mga mutyang yan. Pero bakit napasa kamay niya ang mga mutya kung galing ito sa puwersa na taliwas sa kanyang kapangyarihan? Ninakaw ang mga mutyang yan. Napas lang ang mga unang may-ari ng mga mutya at pinakain ito ng mga dasal ng kadiliman, kaya nagtaglay ang mga ito ng mga masasamang aura. Pero gaya ng nakikita mo, babalik at babalik pa rin ang mga ito sa kanilang natural na aura. Agapito, pinlano mo ba ang mga ito? Umanda ka sa akin sa ginawa mo. Michael, pagkakataon mo na para mapaslang ang nilalang na yan. Anong nangyari? Bakit buhay pa ako? Hindi kita papatayin. Anong sabi mo? Bakit hindi mo pa ako tuluyan? Pagkakataon mo na, tapusin mo na ako. Hindi kita papaslangin. Dahil bibigyan pa kita ng huling pagkakataon para pag-isipan ng mga nagawa mong kasalanan. Hindi pa uli ang lahat. Kaya pag-isipan mong mabuti. Ngayon, kung sino ka man na nasa loob ng bodegang yan, ikaw naman ang susunod. Nasasabi ka na rin ba? Alam kong nararamdaman mo na siya. Huwag kang mag-alala. Maya-maya lang ay makakaharap na natin siya. Hindi ba, Amaymon? Ano tong nararamdaman ko? Nandyan na ako, Casey. Konting tiis na lang. Ha? Ha? Casey? Magandang gabi sa'yo. Batang mandirigma ng kadiliman. Sino ka? Ikaw ba yung isa sa mga dumukot kay Casey? Oo, ako nga. At ako ang nagplano ng lahat ng ito. Anong kailangan nyo sa kanya? Bakit nyo siya kailangan dukutin? Ang dami mo namang tanong. Hindi ko na tuloy alam kung alin ang uunahin kong sagutin. Pero bago ang lahat, magpapakilala na muna ako sa iyo. Ako si Agapito. At isa rin akong katulad mo. Isa rin akong Demon Summoner. Ha? Anong ibig niya sabihin? Demon Summoner? Oh, bakit mukha kang nalilito? Bakit mukha yatang wala kang kamuwang-muwang sa nangyayari sa iyo ngayon at sa iyong gabay?
At dahil sa iyong gabay, kaya interesado ako sa kapangyarihan mo. Kaya naisipan kong gamitin ang babaeng ito para gawing pain sa'yo. Bitawan mo si Casey! Ang Maimon. Nakalimutan ko nga palang ipakilala sa iyo ang aking gabay na demonyo, si Amaymon. Gabay mong demonyo? Tama, ang aking gabay. Huwag mong sabihing hindi mo pakilala ang iyong gabay na demonyo. Oo nga pala, hindi pa niya sinasabi sa akin ang kanyang pangalan. Pero sandali, anong demonyo? Anong ibig niya sabihin? Oy, tanda. Total, hindi pa lumalabas ang kanyang gabay. Pwede bang paglaruan ko muna siya? Wala ka talagang respeto sa tumawag sa'yo. Bahala ka. Gawin mo kung anong gusto mo. Ayos. Ikaw, maglalaro na muna tayo. Kawawa ka naman. Mukhang hindi pa handa ang iyong gabay para sumaklolo sa'yo. Paano ba yan? Naboboring na ako. Kaya, pasensya ka na ha. Michael, banggitin mo na ang pangalan ko. Ang pangalan ko ay... Haburim. Teka. Mukhang pinahirapan mo namang mabuti ang ginagabayan ko. Kamusta ka na? Kay tagal na nating hindi nagkita ah. Mga ilang daang taon na ba? Tama ba, Maimon? Ikaw pala yan. Haburim, ang demonyo ng itim na apoy. Ang tagal mo kasing lumabas eh. Pasalamat ka nga at hindi ko kaagad tinapos ang buhay niyan. Pero kung nagtagal-tagal ka pa ng konti, baka napaslang ko na yan. Ganun ba? Mabuti na lang pala at natapos ko na kaagad ang ritual. Ano, Michael? Kaya mo pa bang lumaban? Oo, kaya ko pa naman. Kailangang mailigtas ko si Casey kahit anong mangyari. Sigurado ka? Kahit anong mangyari? Oo, sa kahit anong paraan ay babawiin ko sa iyo si Casey. Kahit buhay mo pa ang kapalit, hindi ko na kailangang mag-alay pa ng aking buhay dahil nandito na ang aking kasangga sa pakikipaglaban. Kaya humanda na kayo. Bakit? Ano nakakatawa sa sinabi ko? Tunay nga na natawag mo na ang iyong gabay na demonyo. Pero matanong kita, alam mo ba ang kapalit ng pagtawag mo sa kanya? Huh? Buhay, Michael. Buhay mo ang kapalit sa pagtawag mo sa akin. Anong ibig mo sabihin? Ipaliwanag mo nga sa akin. Naguguluhan na ako sa mga nangyayari. Makinig ka, Michael. Kayong mga mortal ay may nakalaan na haba o taon sa inyong buhay, hindi ba? Ngayon, kaming mga demonyo,
na magiging gabay nyo bilang kapalit sa mga ipinapahiram namin sa inyong kapangyarihan, ay binabawasan namin ang haba ng sino mang humiram o tumawag sa amin. Depende yun sa lakas ng kapangyarihan na ipapahiram namin sa inyo. At katumbas naman nun ay ang pagbawas namin ng bilang ng buhay nyo, pwedeng oras, araw, buwan, o taon. Ngunit, ibang usapan naman kapag tinawag nyo na kami sa aming pangalan, dahil halos kabuuan ng inyong buhay ang katumbas ng pagtawag sa amin. Sa makatuwid, 1 taon na lang ang nalalabi sa buhay mo ngayon, Michael. Ha? Ibig mo sabihin, 1 taon na lang ang nalalabi sa akin? Tama ka, Michael. 1 taon. Ngayon, bata, handa ka pa rin bang iligtas ang babaeng ito? Ngayong nalaman mo na 1 taon na lang ang ilalabi mo sa mundong ito. Sa bagay, natawag mo na naman ang iyong gabay, kaya wala ka nang magagawa. Pero sandali, hindi ba't sinabi mo na pareho tayong demon summoner ba yun? Kung gayon, ay katulad mo rin ako na 1 taon na lang ang nalalabing buhay. Tama, 1 taon na lang ang buhay ko nung una kong tinawag ang aking gabay. Pero, tanungin mo ngayon ang iyong gabay kung 1 taon pa rin nga ba ang nalalabi kong buhay ngayon. 2 taon, 6 na buwan, 3 linggo at 4 na araw. Tama ba ako, Agapito? Magaling! Mas lamang ako sa iyo ngayon ng bilang ng taon, bata. Teka, bakit ganon? Bakit mas lamang siya ng taon sa akin, Haburim? Ang daya mo naman. Bakit ang mahal naman ata ng singil mo sa akin? Magsalita ka, Haburim! Magsalita ka! Tumigil ka nga. Nakakarindi ang boses mo. Hayaan mo akong magpaliwanag, bata. Tayong mga demon summoner ay nag-aalay ng buhay sa ating mga gabay na demonyo bilang kapalit sa kanilang ipapahiram na lakas at kapangyarihan. Pero para manatili tayong buhay, kailangan nating dagdagan ang ating bilang ng buhay, at magagawa lang natin yon kapag nakagapi tayo ng katulad din nating demon summoner. Sa makatuwid, ang isang demon summoner na makakatalo ng isa pang demon summoner ay magkakaroon ng gantimpala na makuha ang nalalabing buhay at kapangyarihan ng natalo niyang demon summoner. Malinaw pa nga sa alaala ko nung natalo ko ang isang baguhang demon summoner kagaya mo. Kaya nadagdagan ang bilang ng aking buhay. Ngayon, alam mo na ang dahilan kung bakit gusto kitang makalaban ngayon. At dahil sa mas lamang siya ng bilang ng buhay, maaari siyang manghiram sa akin ng mga malalakas na kapangyarihan ng walang pag-aalinlangan. Mas madali na sa kanya ngayong talunin ka at kunin ang iyong buhay. Ngayon, Michael, ayon sa mga narinig mo, handa ka pa rin bang lumaban at isugal ang nalalabi mong buhay? Ayos yan. Ang mga baguhang kagaya niya ay madaling mawala ng lakas ng loob kapag nalaman na nila ang kanilang kapalaran bilang isang demon summoner. Mas lalong madali sa akin na talunin siya. Ano, Michael? Uulitin ko. Handa ka pa rin bang lumaban? Oo, lalaban ako. Sigurado ka ba dyan, Michael? Oo, Haburim. Sigurado na ako. Handa na ako sa kung ano man ang mangyayari sa akin pagkatapos ng kaguluhang ito. Ang mahalaga ay mailigtas ko si Casey.
Kahit kapalit nito ay ang aking buhay. Nang dahil naman kasi sa akin, kaya nadamay ang walang kamalay-malay na si Casey. Hindi na mahalaga sa akin ang buhay ko. Ang mahalaga ay mailigtas ko si Casey sa kahit anumang paraan. Mabuti, Michael. Kung gayon, Amaymon, aking gabay. Tapusin na kagad natin ang labanang ito. Gawin na natin ang pagsasanib. Hindi, ang pagsasanib. Haburim, anong gagawin nila? Anong pagsasanib? Masama ito, Michael. Ang pagsasanib ay isang kakayahan ng isang demon summoner kung saan ipinapasok niya sa kanyang katawan ang kanyang gabay. Kapag nangyari yon, malaya na niyang magagamit ng buo ang kapangyarihan at lakas ng kanyang gabay. Hayaan niyong ipakita ko ito sa inyo. Amaymon. Sanib. Simulan na natin ang ating duelo para mabuhay. Haburim, nagbago ng anyo si Agapito. Bakit naging ganyan ang itsura niya? Resulta yan ng ginawa nilang pagsasanib, Michael. Hindi lang ang kanyang anyo ang nagbago ngayon, maging ang kanyang pisikal at espiritual na lakas ay nagbago rin. Sa katayuan natin ngayon, kahit na magtulong pa tayong dalawa ay tiyak na mahihirapan tayong talunin siya. Meron ka bang naisip na plano ngayon, Haburim? Sa ngayon, Michael, ay isa lang ang naiisip kong paraan para tumaas ang tsansya nating manalo. At yun ay ang gawin din natin ng pagsasanib. Ganun ba, Haburim? Sige, gawin na natin ngayon. Hindi yun ganun kadali. Dahil sa bukod na nangangailangan ito ng malaking parte ng bilang ng buhay mo, hindi rin ako sigurado kung kakayanin pa ng pisikal mong katawan ang gagawin nating pagsasanib. Huwag mo kong alalahanin, Haburim. Sinabi ko naman kanina na handa na ako sa kahit anumang mangyari sa akin ngayon, hindi ba? Ganun ba? O sige, kung mapilit ka di pagbibigyan kita. Tanda, kailangan na nating umatake. Mukhang pinaplano nilang gawin ang pagsasanib. Katulad ng nauna nating nakalaban na summoner, unahan na kagad natin sila. Mukhang ganun na nga ang gagawin nila. Pero wag kang mag-alala. Sa tingin ko, sa katayuan ngayon ng batang summoner na yan, ay hindi na niya kakayanin pa ang pagsasanib. Wag kang papakasigurado dyan, tanda. Tusong demonyo yang si Haburim. Sigurado kung may iniisip na paraan yan para magawa nila ang pagsasanib. Pag nangyari yun, liliit ang tsansya nating magtagumpay sa laban. Ganun ba? Kung gayoy. Huh? Ha!
Maraming salamat, Haburim, sa tulong mo. Huwag ka magpasalamat dyan. Kaya ako lumapit sa iyo at humawak sa balikat mo ay dahil para kumuha ng parte sa buhay mo para sa pag-atake ko. Wala nang libre ngayon, no? Grabe ka talaga. Hindi ka muna magpaalam sa akin bago mo ginawa yun. Yeah. Hetong sa'yo! Haburim, mukhang pagkakataon na natin ito. Gawin na natin ang pagsasanib. Tama ka. Kaya makinig ka, Michael. Para magawa natin ang pagsasanib, kailangan mong ikalma ang iyong diwa. Wala kang ibang iisipin kundi isang nakasaradong pinto. Gamitin mo ang iyong imahinasyon at dahan-dahan mong buksan ang pinto. At sa oras na magawa mo yun, tawagin mo ako at pahintulutan mo akong makapasok sa katawan mo. Ganun ba, Haburim? Sige, gagawin ko. Tanda, mukhang ginagawa na nila ang kanilang balak. Magmadali ka. Pigilan mo ang ginagawa nila. Haburim! Sanib! Hindi! Tanda, kailangan nating mag-ingat. Hindi na magiging madali ang laban natin ngayon. Alam ko, pero hanggat nandito ang babaeng bihag, nasa panig pa rin natin ang tagumpay. Kung sa bagay tama ka, at kung titingnan mo naman yung kalaban natin ngayon, mukhang nahihirapan siyang kontrolin ang kapangyarihan ng kadiliman. Michael, naririnig mo ba ako? Kumalma ka. Kontrolin mo ang kapangyarihan. Huwag mong hayaan na pangibabawan ka nito. Michael! Michael! Eh? Akala
Akala mo ba ay magagapi mo ako sa ganyang paraan? Michael, kumalma ka. Pigilan mo ang sarili mo. Tingnan mo, tanda. Wala sa sariling kalaban natin ngayon. Umaatake lang siya ng umaatake sa atin. Mas mabuti nga yun na umatake siya na parang baliw na aso. Dahil mapapatumba natin siya kaagad sa tamang pagkakataon. Ano nga bang laban niya sa atin? Gayoy wala siyang malay. Siguradong sa huling pag-atake niya, ayun na ang kanyang magiging katapusan. Michael? Ha? Casey? Mabuti naman at nagising ka na. Ano nangyari, Haburim? Wala akong maalala pagkatapos nating isagawa ang pagsasanib. Hindi mo kinaya ang biglang pagpasok ng kapangyarihan ko sa iyo. Kaya muntik ka ng lamunin ng aking kapangyarihan. Pero mabuti na lang at nakabalik ka na. Kung nagkataon ay mananatili ka na lang na wala sa iyong sarili habang kinokontrol ka ng aking kapangyarihan, magiging ganap na halimaw ka na. Ganun ba? At ano namang mangyayari sa iyo, Haburim? Hindi ba pwede ka namang kumalas sa akin? Hindi ko magagawa yun. Dahil sa ngayon ay meron akong tanikala sa aking katawan. Ibig sabihin, bilanggo ako sa loob ng iyong katawan ngayon. At tanging ikaw lang ang makakapagpalaya sa akin. Ha? Naku, pasensya ka na, Haburim. Hayaan mo, pipilitin ko na hindi na ulit mangyari yon. Walang problema. Naintindihan ko naman dahil wala ka pang pagsasanay sa ganitong larangan. Ngayon, humanda na kayo. Ngayon, kami naman ang aatake. Yeah! kaya mag-ingat ka, Michael. Siguradong pag tinamaan ka ng kanyang kamandag, kahit saang parte ng katawan mo ay tiyak na ikakasawi mo ito kaagad. Kailangan makaisip kaagad tayo ng paraan para matalo natin sila, Haburim. Humanda ka, bata. Dahil ito na ang aking pangtapos na atake sa iyo. Huwag ka mag-alala. Umatake ka lang at pag nakahanap tayo ng pagkakataon, makakatama tayo sa kanya ng magandang pag-atake.
Okay, sige. Teka, hindi pa tayo tapos, bata. Teka, sandali. Bakit ka kumalas? Hindi ba kita pinapakalas sa akin, ha? Nabasag na ang tanikala, tanda. Isa lang ang ibig sabihin nun. Pero kaya ko pang lumaban. Mahaba pa ang natitira sa buhay ko. Oo, mahaba pa nga. Pero tingnan mo ang katawan mo. Hindi na kaya ng pisikal mong katawan na lumaban. Hindi. Dahil ba sa matanda na ang katawan ko? Hindi maaari. Lalaban ako. Amaymon, sumanib ka. Haburim, kalas. Magaling. Nagapi mo ang aking alagad. Binabati kita, Michael. Anong pakiramdam to? Nasa iyo na ngayon ang nalalabing buhay ni Tanda. Ibig sabihin, nadagdagan ang iyong bilang ng buhay. Bukod doon, pinagkakalooban kita ng dagdag na kapangyarihan. Haburim, ang batang ito. Sige, di bali na nga. Kailangan mo na magmadaling umalis dito. Nararamdaman ko na may mga paparating na tao dito sa lugar na to. Mas mainam kung hindi ka nila maaabutan sa lugar na to. Tama si Amaymon, Michael. Magiging malaking problema kapag nadatnan ka nila dito. Pero teka, paano si kay Sisa kasi agapito? Ako nang bahala kay Tanda. At tiyak naman na ang mga darating dito ay ang mga sasaklolo sa kaibigan mo. Ganun ba? Mabuti naman pala. Tara na, Michael. Umalis na tayo dito. At dito nagsimula ang masalimuot kong pakikipagsapalaran bilang isang demon summoner. Sigurado marami pa akong mga kahaharaping pagsubok at pakikipaglaban. Pero kahit alam ko sa sarili ko na lihis sa kabutihan ang tinataglay kong kapangyarihan ngayon, at kahit na ako ay may gabay na demonyo, mananatili pa rin ang kabutihan sa puso ko at wala pa rin akong pag-aalinlangan na tumulong sa kahit na sino, kahit sa anong paraan, kahit na isa akong alagad ng dilim.